si Mang Edong. Inihip ito sa bata. Matapos nakita ni Tiago kung saan nananahan ang kapre. Ako nang bahala dito. Siguraduhin mo lang na makakauwi ka ng buhay, Tiago. Gaya ng sinabi ko sa'yo, magtiwala ka lang, putay. Ako nang bahala. Dali-daling tumakbo ang binata papunta sa kabundukan. Narating nito ang malaking puno ng balete na sa kalagitnaan ng malawak na kapatagan. Papalapit pa lang ang binata, nakita na nito ang mga nilalang na nagtitipon sa paligid. Muling narinig ni Tiago ang boses si Tandang Urbano. Mag-iingat ka sa mga nilalang na yan. Dahil hinahangad din nila ang tangang mong mutya. Mukhang patibong ang pinasukan mo, Tiago. Tignan natin kung ano ang magagawa nila, Manong. Naglakad ang binata papunta sa puno. Humarang naman ang mga nilalang. Nagsipagandang sumugod. Iisa lang ang pakay ko sa pagpunta dito. Walang iba kung hindi ang kapreng nananahan sa punong to. Magpakita ka kung ayaw mong sunugin kita ng buhay kasama ng tirahan mo. Nabalot ng makapal na usok ang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Tiago nang magpakita ang malaking nilalang sa kanyang harapan. Ang lakas ng loob mong dumayo sa aking teritoryo. Sa palagay mo, kutong lupa, anong magagawa ng kagaya mo sa malaking nilalang na katulad ko? Laki nga ba ang pinag-uusapan dito? Isang bagay lang ang gusto kong gawin mo. Pakawalan mo ang kaluluwa ng batang ginagamot ng tatay ko. Ikaw pala ang taga-ingat ng mutya ng bulkan. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nagbubuwis ng buhay para sa mga taong yan? Simple lang. Dahil nasa ilalim sila ng aking pangalaga. Wala kang karapatan na hulihin ang mga kaluluwang yan. Paano kung hindi ko gawin? Paano kung sindihan ko hindi lang yung tabako mo, pati ang bigote mo? Taga-ingat ka lang nag... Hindi na ituloy ng kapre ang sasabihin. Biglang nagliyab ang damo sa paligid ng puno. May sinasabi ka, kapre? Ano? Papakawalan mo ba yung kaluluwa o pipigain pa kita? Paano mong nautusan ng apoy? Yun din ang tanong ko nung una. Pero ngayon alam ko na kung bakit. Hindi lang ako basta taga-ingat ng mutya. Ako ang tagapangalaga nito. At ang katawan ko ay ang kanyang tahanan. Nanlaki ang mga mata ng kapre nang ipakita ng binata ang kanyang dibdib. Nakabaon ng mutya. Nagliliwanag kasabay ng pintig ng puso ng binata. Nagatrasan ang ibang nilalang, maliban sa tikbalang at kapre. Kapre, ang mabuti pa sumuko ka na lang. Hindi mo kakayanin ang binatang yan. Taglay niya ang kapangyarihan ng apoy at kaya niyang pagutusan maging ang bulkan. Gusto kong subukan ang sinasabi mo, tikbalang. Binata, talunin mo ko sa isang laban. Kapag nanalo ka, ibabalik ko sa iyo ang bata. Maaari mong gawin ang anumang naisin mo. Pero sa oras na matalo kita, ipagkakalob mo sa akin ang kusang mutya. Maling desisyon, kapre. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka mananalo. Manahimik ka, kabayo! Bahala ka, kalabaw! Tumayo ang kapre, dumampot ng pamalo. Ngunit nang ihahampas na kay Tiago, biglang nagliyab ang kahoy, dahilan para mabitawan ito ng nilalang at tumama sa kanyang paa. Napapatalon ang kapre dahil sa sakit. Napasapo na lang ng noo ang tikbalang. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan.